Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nabalot ng takot ang mga residente ng isang IP community sa Sitio Tubaran, Barangay Labungan, Datu, Odin, Sinsu at Maguindanao del Norte sa pagsalakay ng armadong grupo linggo ng madaling araw, September 24. Ayon sa ulat, basta na lamang namaril ang grupo sa mga bahay kaya napilitang lumikas ang higit sa 100 mga residente. Nabatid pa na pinipilit ng grupo na paaminin ang ilang tao sa kasalanan na hindi naman ginawa at ninakaw din ng mga ito ang mga alagang hayop ng mga residente. Nagpadala na ng dagdag na tauhan ang pulis at militar upang matigil ang panggugulo ng armadong grupo. Agad namang hinatira ng tulong ng lokal na pamahalaan ang mga naapektuhang pamilya na lumikas dahil sa gulo. Matapos ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo noong nakaraang linggo, magpapatubad ng kakarampot na rollback ang mga kumpanya ng langis. Epektibo simula Martes, September 26, mababawasan ng 20 sentimos ang bawat litro ng gasolina at krudo ng Pilipinas Shell habang 50 sentimos sa kerosene at gas. May kaparehong price cut ang clean fuel at petrogas maliban sa kerosene. 6 na barko ng Pilipinas sa ilalim ng Naval Task Force 61 ng Naval Forces Western Mindanao ang matagumpay na nagsagawa ng Joint Naval Gunnery Exercises sa Dasalan Island sa Basilan. Lumahok sa Joint Third Quarter Naval Gun Test Firing and Capability Demo ang Philippine Navy ships na BRP General Mariano Alvarez, BRP Nestor Acero, BRP Domingo de Luana at 3 pang barko ng 1st Boat Attack Division. Kabilang sa pagsasanay ang live gunnery exercise, swarming tactics at coordinated maneuvers upang masuri ang kakayanan ng barko, maging ang naval weaponry o armas pandigma nito. Layunin din ng pagsasanay na makilatis ang kahusayan ng gun crew at fire control operators at masigurong epektibo at magagamit ang naval combat systems nito. Hindi nalalahok ang Gilas Pilipinas Women's 3-on-3 team sa Asian Games, pagkukumpirma ni Head Coach Patrick Aquino ngayong araw. Inaasahan pa naman sanang lalahok sa unang pagkakataon ng koponan ngayong gabi sa Deking Geographic Information Park Basketball Court sa Hangzhou, China laban sa Jordan. Ngunit hindi na ito matutuloy dahil 2 manlalaro na lang ang natira sa grupo. Ayon kay Aquino, hindi inaprobahan ng organizers ng Asian Games ang last-minute replacement nitong sina Marga Villanueva at Cielo Pagdulagan. Papalitan sana ng 2 sina Angel Sorada at Camille Clarin. Tanging sina Camille Nolasco at Luna Ozar na lang ang nalalabi sa Women's 3-on-3 roster. Samantala, tuloy naman ang pagbabalik ng Gilas Pilipinas Women 5-on-5 sa Asiad. Una nitong makakalaban ng Kazakhstan sa September 25. Huling sumabak ang koponan sa Asian Games noong 1998. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.